Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon itatalakay natin ang bottom billion. So, ano nga ba ang bottom billion? Ang bottom billion ay isang termino na ipinakilala ni Paul Collier, isang ekonomistang Ingles sa kanyang aklat na The Bottom Billion, why the poorest countries are failing and what can be done about it 2007. Ibig sabihin, ito ay humihigit kumulang 1 bilyong tao sa mundo na nanirahan sa pinakamahihirap na bansa, kadalasan sa Sub-Saharan Africa at ilang bahagi ng Asia na naiwan sa proseso ng pag-unlad habang ang ibang bansa ay umuunlad na. So ito po yung mga katangian ng bottom billion. Unang-una yung matinding kahirapan. Pangalawa na po ay naiiwan sa globalisasyon. Pangtatlo, mga bansang may problema. At ngayon naman ay dadako tayo sa article ng bottom billion sa latest ng Pilipinas. So ito po yung poverty incidence decline from 2021 to 2023 in 10 basic sectors. So nirelease po ito noong March 31, 2025. So nakalagay po dito, the Philippine Statistics Authority releases the 20 poverty statistics for 11 of the 14 basic sectors identified in the Republic Act No. 8425 or the Social Reform and Poverty Alleviation Act. For the 2023, new in the list of basic sectors with estimates of poverty incidence is the indigenous peoples. Moreover, poverty estimates among the basic sectors for the newly established Negros Island region or NIR for the years 2018, 2021, and 2023 were generated. In 2023, the sectors with the highest poverty incidences were indigenous people, were in 32.4%, fisher walks 27.4%, and farmers has a 27.0%. This indicates that these sectors had the highest percentage of individuals belonging to the family living below to the official poverty threshold. So in the figure 1, poverty incidence among the basic sectors in percent by 2018, 2021, and 2023. So a comparison of poverty incidences among the basic sectors from 2021 to 2023 reveals a decline across all sectors. In the same period, poverty incidence at the national level also declined by 2.6 percentage points. Wherein, in the figure 2, magnitude of poor individuals among the basic sectors in millions by 2018, 2021, and 2023. In addition to 11 basic sectors by the PSA also generated poverty statistics for individuals residing in rural areas. The poverty incidences among individuals residing in rural areas was recorded at 22.1% in 2023. Wherein higher than the poverty incidence of those in urban areas at 10.3%. Moreover, the number of poor individuals in rural areas decreased by 2.25 million from 2021 to 2023. Doon po sa article ay ang pangunahing nilalaman nito ay yung pagbaba ng kahirapan. Since 2021 to 2020, SA bumababa ang antas ng kahirapan sa lahat ng pangunahing sektor mula 2021 hanggang 2023. Sa pangkalahatan, bumababa rin ang poverty incidence sa buong bansa ng 2.6 percentage points sa parehong panahon. At dito din po ay matatagpuan natin ang pinakamaraming mahirap bilang ng tao. Dito po yung mga bata, humigit kumulang 9.29 million. Sa kababaihan naman po, nasa 8.66 million. Sila ang may pinaka maraming bilang ng mahihirap, pero sila rin ang nakaranas ng pinakamalaking pagbaba ng bilang ng mahirap mula
mula 2021 hanggang 2023. Pinakamataas na antas ng kahirapan. Porsyento 2023, Indigenous people katutubong pamayanan na nasa 32.4, mangingisda 27.4, magsasaka 27%. Ibig sabihin, halos isa sa tatlo hanggang isa sa nabubuhay sa ibaba ng poverty threshold. So, bumababa ang kahirapan sa Pilipinas mula 2021 at ang pinakamataas ang antas ng kahirapan sa katutubo, mangingisda at magsasaka. Pinakamaraming mahirap sa bilang ay mga bata at kababaihan. Pinakamababa ang antas ng kahirapan sa senior citizens, migrant workers at urban residents. Mas mahirap ang kalagayan sa probinsya kaysa sa lungsod, kahit na bumababa rin ang bilang ng mahihirap doon.